Ang himala ng maitim na runway sa gitna ng puting impyerno, kuwento sa loob ng paliparan ng lawag. Makinig. May 7 sasakyang panghimpapawid na papalapit sa radar. Sa gabing sinalanta ng super typhoon na nagaganap lamang isang beses sa loob ng 100 taon ng silangang Asya, sunod-sunod na nagsara ang mga pangunahing paliparan sa rehiyon. Ang Ninoy Aquino International Airport ng Maynila ay isinara, tinanggihan ang paglapag sa Hong Kong at Incheon. 7 eroplano ang nawalan ng patutunguhan sa himpapawid. Air France, Lufthansa, United, Cathay Pacific, mahigit 2,000, buhay ang naghihintay na maubusan ng gasolina. Sa sandaling iyon, tanging isang paliparan lamang ang nagbukas ng mga pintuan nito. Matapos lumapag, ang kapitan ng Air France ay nagsalita. Sa 30 taon ko sa pagpapalipad, ngayon lang ako nakakita ng ganitong paliparan. Nagpadala ang piloto ng Lufthansa ng agarang ulat sa kanilang headquarters. Dapat nating pag-aralan ang sistema ng pagtugon sa krisis ng Pilipinas. Sa gabing iyon, nagulantang ang industriya ng abyasyon sa buong mundo sa tanging lugar na kumikinang sa gitna ng puting impyerno, ang maitim na runway. Ngayon, ilalahad namin ang katotohanan sa likod ng parang himala na gabing iyon. Ang pangalan ko ay Sophie. 18 taon na akong nagtatrabaho bilang flight attendant ng Air France. Dumaan na ako sa hindi mabilang na mga paglipad mula sa Charles de Gaulle Airport sa Paris patungo sa iba't ibang dako ng mundo, London, New York, Dubai, Singapore. Ipinagmamalaki ko na hindi ako nawawalan ng pagiging mahinahon. Anuman ang lagay ng panahon o anuman ang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakadama ako ng matinding takot sa loob ng kabin ng eroplano. Disyembre noon, 4 na araw bago ang Pasko. Ang aming biyahe, ang AF293, ay isang malayuang paglipad mula Paris patungo sana sa Manila. Sakay ang 306 na pasahero at 18 na tripulante. Lumipad kami eksaktong alas 7 ng gabi. Ang biyahe ay aabutin ng halos 2 oras, isang ordinaryong night flight sana. 8 oras matapos kaming lumipad. Naghahanda ako ng almusal para sa mga pasahero sa business class nang tumawag ang cockpit para sa isang emergency. Iba ang boses ni Mark, ang aming kapitan. Isang veteranong piloto na may 25 taong karanasan, ngunit nanginginig ang kaniyang tinig. Pagbukas ko ng pinto ng cockpit, napahinga ako ng malalim. Ang weather screen sa tabi ng mga instrumentong pang-ere ay halos puro pula at violet. Isang super typhoon na buo mula sa isang pagsalpok ng malamig na hangin at mainit, basang hanging tropikal sa Pasipiko. Ayon sa ulat, ito raw ang pinakamatinding bagyo sa loob ng 100 taon. Tinanggal ni Mark ang kaniyang headset at nagsabi, "Isinara ang NAIA 1 oras na ang nakalipas." Ang ulan ay umabot na sa mga runway. Ang tindi ng hangin ay higit sa limitasyon. Agad akong nagtanong, "Ang Clark o Mactangan Cebu?" Umiling si Mark. "Sarado rin. Lubog sa baha ang mga taxiway sa Clark. Ang Mactan naman, puno na ng mga eroplanong nagdibersyon. Lumampas na sa kapasidad. Paralisisado ang Pilipinas." Doon ako nakaramdam ng kaba. Sa buong karera ko, ito ang unang pagkakataon na sabay-sabay na nagkaroon ng total shutdown ang mga pangunahing hub sa Asya. Ang Hong Kong? Incheon? Tanong ko, ang Incheon, 27 tayo sa queue, hindi aabutin ang gasolina. Ang Hong Kong, hindi na tumatanggap. Sumilip ako sa labas. Sa gitna ng pitch black na kadiliman, umuulan ng parang baliw. Para kaming isang dambuhalang ibon na bakal, naligaw sa 30,000 talampakan ng taas. Bumalik ako sa cabin. Hindi na normal ang ekspresyon ng mga pasahero. Napansin na nila ang tindi ng ulan at ang walang tigil na pagyanig ng eroplano. Pilit akong ngumiti habang naglalakad, ngunit basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Tiningnan ko ang fuel gauge. Halos 2 oras na lang ang kaya naming lumipad. Kung hindi kami makakalapag, mapipilitan kaming maglanding sa karagatan. Ang temperatura ng tubig sa Disyembre ay malapit sa lamig ng yelo. Mahigit 3 buhay ang maaaring mapunta sa malamig na tubig na iyon. Napangilabot ako sa ideya. Pilit na pinapalitan ni Mark ang radio frequency para makipag-ugnayan. Shanghai, Bangkok, Taipei, lahat ay may iisang sagot. Negative for landing.
May mga paliparan pa nga na hindi na sumasagot. Doon, sa gitna ng static, may isang boses na malinaw na umalingaw-ngaw. AF293, Lauag Tower. Mag-ulat ng inyong kasalukuyang sitwasyon. Nagkatinginan kami ni Mark. Lauag, ang paliparan sa Hilagang Luzon. Ang totoo, hanggang sa sandaling iyon, wala akong masyadong alam tungkol sa Lauag International Airport. Isa lamang itong paliparan sa isang probinsya sa Pilipinas, iyon lang. Agad sumagot si Mark. Lauag, ito ang AF293. Sarado ang Maynila. Naghahanap kami ng alternate. Naghihingalo na sa gasolina. Maaari ba kaming mag-emergency landing? Isang maikling katahimikan ang bumalot sa amin. Parang tumigil ang oras. At pagkatapos, narinig namin muli ang boses na iyon. AF293, landing ay pinahihintulutan. Runway visibility ay secured. Lumapag sa runway 33 left. Ang approach guidance ay nakamaximize. Hindi ako makapaniwala. Visibility secured? Sa gitna ng bagyong ito na sinukuan na ng Maynila, Hong Kong at iba pa, tanging ang paliparan sa isang probinsya sa Pilipinas ang nagbukas ng mga pinto, hindi kami nagdalawang isip. Lauag, AF293 susubukan ang landing. Maraming salamat. Indo make so. Habang papunta na kami sa approach, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, pag-asa at takot ang naghalo. Mula sa pananaw ng kaligtasan ng Europa, ang pagbubukas ng paliparan sa ganitong lagay ng panahon ay isang kapabayaan. Hindi kaya maluwag ang safety standards ng bansang ito? Bakit sila nakikipagsapalaran upang tumanggap ng mga eroplano? Ngunit ang katotohanan na may isang maitim na lupa ang naghihintay sa amin sa ilalim ng puting impyernong ito ay nagbigay ng maliit na pag-asa sa aking dibdib. Tahimik akong nanalangin habang nakatingin sa bumubuhos na ulan sa bintana ng cockpit. Sana, tanggapin kami ng ligtas ng bansang ito. Sa 300 buhay na sakay, nagsimula kaming bumaba patungo sa hindi namin kilalang runway. Nang magsimula ang pagbaba, ang eroplano ay yumanig na parang isang maliit na bangka sa wild na alon. Ang pagyanig ay naging mas matindi habang kami ay bumababa. Nagsimulang lumikha ng mga ingay ang mga lalagyan ng bagahe at narinig namin ang pagbasag ng baso sa isang lugar. Sa labas, white out ang buong paligid. Naglaho ang boundary sa pagitan ng langit at lupa, tanging puting pader ng ulan at hangin ang bumabalot sa eroplano. Ito ang pinakakinakatakutan ng mga piloto. Nawala ang lahat ng visual reference. Kailangan naming magtiwala sa mga numero sa instrument panel. Lumakad ako sa aisle upang tingnan ang mga pasahero. Matagal nang naka-on ang seatbelt sign, ngunit hindi ko mapakalma ang takot sa kanilang mga mukha. Sa business class, may babaeng nakatingin sa labas ng bintana. Nagtagpo ang aming tingin. Ang kaniyang mga mata ay mayroong hindi mailarawang takot. Ngumiti ako sa kaniya ng pinakamahinahon na kaya ko. Gusto kong iparating, magiging ayos lang po. Nang dumating ako sa business class area, tumunog ang call bell ng parang baliw, si Monsieur Leblanc iyon. Inalis niya ang kaniyang seatbelt at tumayo, sumisigaw. Hoy, tawagin mo ang kapitan dito. Ano ba ang nangyayari? Tumingin kayo sa labas. Wala na tayong makita. Baliw ba kayo na lalapag sa probinsya sa lagay na sinukuan na ng Maynila? Gusto mo ba tayong itapon lahat sa puting pader na yan? Ang kaniyang sigaw ay naging catalyst ng takot ng lahat. Nagsimulang sumigaw at umiyak ang mga tao. Niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak habang umiiyak at mahigpit na naghawakan ng kamay ang matatandang mag-asawa. Sa likuran, may nagdarasal. Ang cabin ay naging shambles sa isang iglap. Lumapit ako kay Monsieur Leblanc at sinabi sa pinakamahinahon kong boses, Monsieur, mangyari po sana'y umupo kayo. Delikado kung hindi kayo naka-seatbelt. Winaksin niya ang aking braso. Hindi seatbelt ang problema. Tingnan mo ang labas. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Gusto kong sumigaw na. Ako rin, takot ako. Wala akong makita. Ngunit hindi ako pwedeng maging ganoon. Ako ang cabin chief. Sa 18 taon, ito ang pinakanakakatakot na sitwasyon. Pilit ko siyang pinaupo nang biglang may emergency call mula sa cockpit. Ang boses ni Kapitan Mark ay nag-aalala. Sophie, pumunta ka dito agad. Mamaya mo na pakalmahin ang mga pasahero. Kailangan mong makita ito. Nagmadali ako patungo sa cockpit.
Habang tumatawid sa aisle, patuloy ang pagyanig. Pagpasok ko, itinuro ng kapitan ang isang screen, ang Traffic Alert and Collision Avoidance System. Ito ang nagpapakita ng posisyon ng mga eroplano sa paligid. Napatigil ako sa aking paghinga. Hindi lang ang eroplano namin ang nasa screen. 1, 2, 3, 4, binilang ko. Mayroon itong 7 pulang tuldok. Ipinaliwanag ng kapitan sa mahinang boses, Lufthansa, United, Cathay Pacific, at iba pa. Mga eroplanong tinanggihan ng mga kalapit bansa. Nawalan ako ng salita. 7 eroplano ang nawalan ng patutunguhan at parang mga moth na naaakit sa ilaw, lahat sila ay papunta sa iisang bukas na paliparan ang lawag. Sa likod ng bawat tuldok na iyon ay daan-daang pasahero. Kung pagsasamahin, mahigit 2,000 buhay ang nagpapalutang-lutang sa puting bagyo na ito. Bulong ng first officer, nanginginig ang boses. Baliw, tumanggap ng 7 ng sabay-sabay sa ganitong panahon. Tama siya. Kahit sa maaliwalas na panahon, ang pagtanggap ng 7 ng sabay-sabay ay magdudulot ng panic sa ATC. Kailangan ang napakalaking concentration para i-adjust ang pagitan ng paglapag, paghiwalay ng altitude at pag-sync ng speed. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring kumitil ng daan-daang buhay sa blizzard na hindi mo makita ang susunod na pulgada. Ang pagtitipon ng dambuhalang bakal na ito sa isang punto ay nangangahulugan ng mid-air collision. Napatayo ang aking balahibo sa pag-iisip. Narinig ko pa rin ang pagsigaw ni Monsieur Leblanc mula sa cabin at ang iba't ibang warning sounds ay umalingaw-ngaw sa cockpit. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking yoke, basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Sa sandaling iyon, narinig namin ang boses mula sa Lawag Control Tower. Ang nakakagulat, ang boses ay walang pag-aalinlangan o nerbiyos. Kalmado at malinaw, parang nagga-guide lang siya ng isang eroplano sa normal na panahon. Nagkatinginan kami ng kapitan. Ang boses ng air traffic controller ay parang isang orchestra conductor. Walang sigaw o galit. Tanging kalmado, ngunit malinaw na direksyon ang umalingaw-ngaw sa speaker. Lufthansa 712, panatiliha, ang altitude na 3,000. Abo, Agozon Night. Cathay Pacific 658, bawasan ang speed ng 20 knots. United 101, turn 5 degrees left. Ang mga direksyon ay walang tigil. Matapos magbigay ng utos sa isa, lumipat siya agad sa susunod. Walang stutter, walang pag-aalinlangan. Nakalimutan naming huminga habang pinakikinggan ang boses. 7 eroplano ang nagkakasalubong sa gitna ng bagyo. Isang napakatensyonadong sitwasyon kung saan ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng banggaan sa himpapawid. Ngunit ang controller ng lawag ay ginagalaw ang mga tuldok sa radar na parang mga chess piece. Isa-isa, eksakto at kalmado. Walang panginginig ang kaniyang boses. Air France 293, maghintay sa altitude 2,500. Papayagan kayong lumapag matapos ang naunang eroplano. Sumagot si Kapitan Mark, Air France 293, naghihintay sa 2,500, naiintindihan. Lumingon siya sa akin at bumulong, puno ng pagkamangha. Kinokontrol ng isang tao lang ang 7 ng sabay-sabay. Paano siya nagiging ganoon, kahinahon sa sitwasyong ito? Hindi rin ako makapaniwala. Kung ito ay sa Europa, matagal nang nagdeklara ng emergency at magkakaroon ng kaguluhan. Maraming controller ang itatalaga at malamang ay inutusan na ang ilang eroplano na mag-divert. Ngunit ang controller ng lawag, mag-isa, ay tinatanggal ang 7 nagkakabuhol na sinulid ng walang pag-aalinlangan. Sunod-sunod na napagdesisyonan ang landing sequence. Lufthansa, Cathay Pacific, United, isa-isa, lumapag sila sa runway. Malapit na ang aming turno. Air France 293. Pinahihintulutan ang paglapag sa runway 33 left, hangin mula sa northwest sa 25 knots. Mag-ingat sa gust, may 5 minuto kayo. Ang huling linya, may 5 minuto, kayo ay hindi nakasulat sa anumang manual o regulasyon, ngunit ang maikling salitang iyon ay nagbigay ng ginhawa na higit pa sa inaasahan. Ang pakiramdam na may nagbabantay sa amin sa Lawag Tower. Ang katiyakan na hindi kami nag-iisa. Hinawakan ni Kapitan Mark nang mahigpit ang yoke. Sige, bababa na tayo. Paglusot namin sa ulap, muling yumanig ng matindi ang eroplano. Tinamaan kami ng matinding gust.
Mahigpit kong hinawakan ang handrail. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. 700 metro ang taas. Wala pa ring makita. Ang puting ulan ay humahampas sa bintana ng cockpit na parang baliw. Sa isang iglap, naisip ko, baka babagsak na kami sa lupa. 300 metro. Sumigaw ang first officer, runway in sight. Napatingin ako sa labas ng bintana at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa gitna ng puting-puting paligid, may dalawang malinaw na itim na linya ang lumabas na parang ginuhit ng ruler. Ang runway. Walang ulan, hindi man lang basa. Ang tuyong itim na asphalt ay nakalitaw sa gitna ng super typhoon na ito. Habang ang lahat sa paligid ay puti, tanging ang dalawang linyang ito ay pitch black. Para bang may nagpinta ng itim na guhit sa isang puting canvas. Paano? Paanong nangyari yan? Ang salita ay lumabas sa aking bibig. Ganoon din ang ekspresyon ng kapitan. Sa 30 taong karera, hindi pa raw siya nakakita ng ganitong tanawin. Nang lumapag ang mga gulong sa runway, nakakagulat ang katatagan ng impact. Walang pagdulas, walang pagyanig. Parang naglalanding sa tuyong araw ng tag-init. Hindi ka pani-paniwala. Sa cabin, nagpalakpakan ang mga pasahero. Nagsimula ang isa at agad itong kumalat sa buong eroplano. Tiningnan ko sa labas. Sa gilid ng runway, may nakita akong mga dambuhalang anino 12 dosenang espesyal na emergency response at dewatering vehicles. Nang lumapag kami, agad silang umurong. Paglingon ko, nakita ko na agad na sumugod ang mga sasakyan sa runway na katatapos lang naming daanan. Bumulong ang kapitan, may pagkamangha. Tingnan mo yun. Sa maikling pagitan lang bago lumapag ang susunod, inaalis na nila ang tubig at tinutuyo na ang kalsada. Ang agwat ay 2 minuto. Sa mabilis na sandali bago lumapag ang susunod na eroplano, ang Bayanihan Brigade ay sumugod, tinanggal ang tubig at dumi, tinuyo ang aspalto gamit ang mga blower at umurong muli. Ang nangungunang sasakyan ay nagtatanggal ng tubig, ang sumusunod ay nagpapausok ng hangin para patuyuin, at ang huling sasakyan ay nagpapatuyo. Ito ay isang coordinated teamwork na parang nakasalalay dito ang buhay ng lahat, walang puwang, para sa isang pagkakamali. Sa himpapawid, kinokontrol ng ATC ang 7 eroplano. Sa lupa, nililinisan ng Bayanihan Brigade ang daanan para lumapag ang mga ito. Sa isang lugar na hindi namin nakikita, maraming tao ang kumikilos para iligtas kami. Ang maitim na asphalt ay hindi lang isang daan. Ito ay isang daan ng buhay na nilikha ng pawis at dedikasyon ng mga tao. Doon ko naunawaan, hindi dahil sa kapabayaan, kaya nagbukas ang Pilipinas. Mayroon silang ganitong paghahanda at ganitong uri ng mga tao, ligtas na lumapag ang lahat ng 7 eroplano. Sa bawat landing, naririnig namin ang palakpakan mula sa kabin sa radio. Lufthansa, Cathay Pacific, United. Walang nagkulang, ito ay isang himala. Hindi. Ito ay isang resulta na puno ng pagsisikap ng maraming tao. Ngunit ang tunay na problema ay nagsimula sa lupa. Habang naghihintay ang eroplano na makakonekta sa gate, tumingin ako sa labas. Ang lamig ay nasa -5 degrees Celsius. Patuloy ang ulan at ang mga dewatering trucks ay patuloy na gumagalaw. Ngunit may nakita akong kakaibang galaw sa baggage handling area. Tumigil ang conveyor belt. May announcement sa loob ng eroplano. Attention, passengers. Due to severe weather conditions, the baggage handling system is currently experiencing temporary failure. Expect significant delays in bag retrieval. Nang marinig ang announcement na iyon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa business class. Ano? System failure? Nagbibiro ba kayo? Si Monsieur Leblanc yon. Mukhang medyo guminhawa siya matapos lumapag, ngunit bumalik na siya sa dati niyang inis. Tumayo siya at lumabas sa aisle. May mahahalagang sample sa bag ko. May presentation ako bukas sa Maynila. Kung nasira ang sistema, kailan ko makukuha ang bagahe ko? Sinagot ko siya ng may pinakamalaking paggalang. Kasalukuyan pong ginagawa ng airport staff ang lahat ng kanilang makakaya. Mangyaring maghintay po muna tayo. Aiden, Wanfo. Humalakhak siya, lahat ng makakaya, kaya hindi umaangat ang mga paliparan sa Asya. Hindi maayos na mapamahalaan ang isang makina. Naiinis ako sa sinabi niya, ngunit hindi ako makasagot. Ang totoo, hindi siya ganap na mali.
Kung ito ay sa Europa, ano ang gagawin nila? Malamang, mag-aanunsyo sila ng suspended operations due to mechanical failure and extreme weather at aalis ang mga empleyado. Maaari nilang tanggihan ang pagtatrabaho sa labas kung ang temperatura ay umabot sa ganito kalamig. Ang mga pasahero ay maghihintay ng maraming oras. Ngunit iba ang Pilipinas. Mula sa bintana ng arrival corridor nakita ko ang cargo area. Napahinto ako at napatingin sa tanawin. Nang tumigil ang makina, nagsimulang kumilos ang mga tao. Dose-dosenang workers na nakasuot ng neon vests ang tumakbo patungo sa cargo bay, binabati ng malakas na ulan. Pilit nilang binuksan ang latch ng pintuan ng cargo hold na nagyelo at hindi na gumagana ang sensor sa pamamagitan ng mga portable heater at screwdriver. Manual nilang binuksan ang pintuan at nang tumigil ang conveyor belt, gumawa sila ng sarili nilang linya. Nagsimula silang magdala ng mga bagahe, isa-isa, gamit ang kanilang mga kamay. Ito ang tinatawag na human conveyor belt, ang buklutan ng tao o bayanihan. Ang isang tao ay kukuha ng bag mula sa cargo hold. Ipapasa ito sa susunod at sa susunod pa. Dose-dose ng workers ang gumawa ng mahabang linya at hands-to-hands nilang ipinasa ang daan-daang bag. Malaki man o maliit ang suitcases, dinala nila. Ang mga mabibigat ay pinagsamahan ng dalawang tao. Tuloy pa rin ang pag-ulan. Ang ulan ay naiipon sa ulo at balikat ng mga workers. Ang usok ay umaakyat mula sa kanilang mga kamay na nakasuot ng gloves. Ngunit hindi sila tumigil. Walang pag-aalinlangan, rhythmic nilang ipinapasa ang mga bagahe. Tiningnan ko ang tanawin ng matagal. Sa lamig na -5 degrees Celsius, ang trabaho ng paghawak ng malamig na metal at pagbubuhat ng mabibigat na bagahe, nanginginig ang aking mga daliri sa pag-iisip. Ngunit sila ay tahimik na nagtatrabaho, walang reklamo. Para bang ito ang pinakanormal na bagay na gawin? Si Monsieur Leblanc, na nakatayo sa tabi ko, ay nakatingin din. Siya na kanina ay sumisigaw, ngayon ay tahimik. Matapos ang ilang sandali, bumulong siya, ang lamig siguro sa kanila. Tumango ako. Oo, napakalamig po. Hindi sila huminto dahil sa makina o sa panahon. Ang tanging drive nila ay ang pangako na maihatid ang resulta anuman ang mangyari. Hindi ito tanong ng efficiency lang. Ito ay pananagutan at malasakit. Ang mabigat na pananagutan na kailangang maihatid ang bagahe ng 2,000 pasahero mula sa 7 eroplano sa tamang oras. Ang pananagutan na iyon ay mas mainit pa sa malamig na temperatura. Pagkaraan ng 30 minuto, umandar ang carousel sa baggage claim. Isa-isa, lumabas ang mga bagahe. Hindi ko alam kung naayos na ba ang makina o tinapos nila gamit ang lakas ng tao. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi sumuko ang mga Pilipino at nagawa nila. Ligtas na lumabas ang suitcase ni Monsieur Leblanc. Kinuha niya ang kaniyang bagahe at nag-atubili. Tumingin siyang muli sa mga workers sa labas ng bintana. Ang kaniyang ekspresyon ay iba na. Mukhang nagsisisi siya sa sinabi niya tungkol sa mga paliparan sa Asia. Nang matapos ang immigration at dumating sa baggage claim area, ito ay isang shambles na. Mahigit 2,000 pasahero mula sa 7 eroplano ang nagsiksikan. Pranses, Hapon, Aleman, Tagalog, lahat ng wika ay naghalo. Dahil sa manual handling ng bagahe, naging mas matagal at ang mga taong pagod ay naging mainitin ang ulo. Naghihintay din kami ng mga tripulante. Lumabas ang mga bagahe namin. Si Monsieur Leblanc ay naglalakad pabalik-balik, naiinis, naghihintay ng kaniyang suitcase. Ang kaniyang mga mata ay patuloy na naghahanap sa belt. Sa wakas, lumabas ang kaniyang malaking suitcase, isang itim, hard case ng isang mamahaling brand na may ginintuang clasp. Nagmadali siya at kinuha ang bag. Ngunit pagkatapos noon, nagsimula ang problema. Dahil sa paghahanap sa suitcase, nakalimutan niya na inilagay niya ang kaniyang jacket at subbag sa isang bangko sa likod ng claim area. Tumigil siya habang palabas at sumigaw, "Teka, ang briefcase ko." Nagmamadali siyang bumalik sa bangko, ngunit wala na. Nawala ang kaniyang jacket at subbag nang walang bakas. Ang briefcase ay naglalaman ng mahahalagang contract documents para sa kaniyang presentation kinabukasan sa Maynila, ang pundasyon ng kaniyang proyekto na inihanda niya sa loob ng ilang buwan. At sinabi niya, may malaking halaga rin ng pera
mahigit 1,000 euros. Tumindig ang kaniyang mukha. Tumawag siya sa paligid at sumabog. Alam ko na, may nagnakaw sa gitna ng kaguluhang ito. Tumawag ng pulis. Tingnan ang CCTV. Kailangan nating hulihin ang magnanakaw. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong claim area. Lumingon ang mga tao. Lumapit ako sa kaniya habang inaalis ang aking bagahe. Monsieur, huminahon po muna kayo. Tatawag po ako ng security. Ngunit ang totoo, may pag-aalinlangan din sa aking isip. Tingnan mo ang sitwasyon. Mahigit 2,000 tao mula sa 7 bansa ang naghalo. Hindi mo alam kung sino ang sino. Ang pag-iwan ng bagahe sa isang lugar na tulad nito sa Europa, mawawala ito sa loob ng 1 minuto. Kahit sa Charles de Gaulle o Heathrow, normal na lang ang mawala ang bagahe at ngayon ay isang emergency. Ang mga airport staff ay abala sa pag-handle ng landing at bagahe. Nag-aalinlangan ako kung may oras sila para suriin ang CCTV. Sa totoo lang, medyo sumuko na ako. Dumating ang security guard. Isang batang lalaking Pilipino, mga 30s ang edad, nakasuot ng maayos na uniform. Kalmado niyang pinakinggan ang paliwanag ni Monsieur Leblanc. Hindi siya matatas sa Ingles, ngunit tumpak niyang naintindihan ang mga point. Tumango siya at nagtala ng notes. Ang bagahe ay itim na leather, may brand logo. Ang jacket ay navy blue na blazer. Saang bangko po? Doon, malapit sa claim belt 12. Tumango ang guard at kinuha ang radyo niya. May sinabi siyang mabilis sa Tagalog. Hindi ko naintindihan, ngunit ang ekspresyon niya ay nakakagulat na kalmado. Parang hindi ito ang unang beses na nangyari sa kaniya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang radio at sinabing, "Natagpuan na po, halika po." Nagkatinginan kami ni Monsieur Leblanc. Napakabilis, hindi kami makapaniwala. Sinundan namin ang security guard patungo sa sulok ng claim area. Kailangan naming sumiksik sa gitna ng maraming tao. Doon, may nakita akong cleaning cart. Sa shelf ng cart na iyon, nakita ko ang itim na bag ni Monsieur Leblanc. Ang navy blue jacket ay nakatupi ng maayos. At ang nakakagulat, may nakasabit na isang luma at makapal na down vest sa ibabaw ng bag, parang kumot na nagpoprotekta sa bag. "Ano yan?" tanong ni Monsieur Leblanc, naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit may lumang vest sa ibabaw ng kaniyang bag. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin ang taong nagtutulak ng cart, isang babae, nasa kalagitnaan ng kaniyang 60s. Hawak niya ang mop at suot niya ang isa pang lumang vest sa ibabaw ng kaniyang work clothes. May banayad ng ngiti sa kaniyang mukha. May sinabi siya sa Tagalog, itinuro ang vest na nakapatong sa bag. Hindi ko naintindihan, ngunit isinalin ito ng security guard. "Natagpuan po ba ninyo ang may-ari? Maraming tao ang dumadaan, baka masipa o maapakan ang bagahe, kawawa naman. Kaya inilipat ko po dito sa mas ligtas na lugar. Mukhang mamahalin ang leather, kaya inilagay ko ang sarili kong vest para protektahan." Nang marinig ko iyon, muli kong tiningnan ang down vest na nakapatong sa bag. Sa wakas, naintindihan ko ang lahat. Hindi ito ninakaw. Natagpuan ng babaeng ito ang bag, inilipat sa ligtas na lugar para hindi masira sa gitna ng kaguluhan, at inilagay pa ang kaniyang sariling jacket para protektahan ang mamahaling leather. Hinubad niya ang kaniyang jacket para protektahan ang mamahaling bag ng ibang tao. Tila natulala si Monsieur Leblanc habang binubuksan ang bag. Ang mga documents at pera naroon lahat. Ang mahigit 1,000 euros ay hindi man lang ginalaw. Sinuri rin niya ang bulsa ng jacket. Ang wallet, ballpen, lahat ay nasa orihinal na lugar. Walang nawala. Ang ibabaw ng leather ay malinis, walang galos salamat sa babaeng ito. Ang kaniyang mukha ay nagpakita ng ginhawa at komplikadong damdamin. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang 2 $100 bills mula sa kaniyang wallet. Hindi ito maliit na halaga. Inabot niya ang pera sa babae. "Tanggapin mo yan. Dahil sa iyo, hindi ako napahamak. Maraming salamat." Isinalin ito ng security guard. Nang makita ng babae ang pera, nagulat siya at umiling. Iwinawagayway niya ang kaniyang kamay at matinding tumanggi. May sinabi siyang muli sa Tagalog. Muling isinalin ng guard, "Huwag na po. Trabaho ko po ang pangalagaan ang mga naiwanan ng mga bisita. Hindi po ako tatanggap ng pera. Mas mabuti pa po, bumili na lang kayo ng mainit na kape sa perang yan. Siguradong nagulat po kayo."
Nawalan ng salita si Monsieur Leblanc. Ang kamay niya, na may hawak ng pera, ay nakatigil sa ere. Kinutasan ng babae ang kamay niya, parang sinasabing, ayos lang, huwag kang mag-alala. At pagkatapos, kinuha niyang muli ang kaniyang mop at bumalik sa trabaho ng tahimik. Tiningnan ko ang kaniyang likod. Ang luma niyang work clothes, ang slippers na suot niya, ang rag at spray bottle na nakasabit sa kaniyang bewang, ang kaniyang paglalakad na medyo nakayuko, ay nagsasabi ng kaniyang mahabang serbisyo sa trabahong ito. Siya ang pinakawalang halaga na tao sa dambuhalang paliparan na ito. Sa espasyo na dinadaanan ng libu-libong pasahero, siya ay isang presence na hindi nakikita, hindi binabati. Ngunit ang kaniyang ipinakitang aksyon ngayon ay puno ng dignity higit pa sa sinumang executive. Mukhang ganoon din ang iniisip ni Monsieur Leblanc. Nakatayo siya ng matagal, hawak ang perang papel. Sa wakas, dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang kamay. Pagkatapos, bumulong siya. Hindi ako makapaniwala. Tumanggi sa $200. Tumango ako. Baka ito po ang normal dito sa Pilipinas. Umiling siya. Hindi. Hindi ito normal. Hindi ito mangyayari sa Paris, London o New York. Ang perang iyon ay malaking bahagi ng kaniyang buwanang suweldo. Pero tumanggi siya nang walang pag-aalinlangan. Ang kaniyang boses ay medyo nanginginig. Hindi siya ang parehong tao na sumisigaw kanina na hindi umaangat ang mga paliparan sa Asya. Ang kaniyang mga mata ay namumula. Naisip ko, para sa babaeng iyon, ang trabaho ay hindi lang para kumita. Para sa kaniya, ang paglilinis ay ang pag-aalaga sa lahat ng taong dumadaan sa espasyong ito. Hindi lang ang pagpupunas ng sahig, kundi ang pagprotekta sa nahulog ng iba, ang paglilinis sa inabandona ng iba, at ang pagprotekta sa nakalimutang bagahe ng iba. Lahat iyon ay kaniyang trabaho. Ang hindi pagtanggap ng pera ay natural lang. May suweldo na siya, wala siyang dahilan para tumanggap ng karagdagang bayad sa paggawa ng sarili niyang trabaho. Sa Pilipinas, ang pinakanormal na tao ay may pinakamataas na sense of professional duty. Doon ko naunawaan kung bakit napakabilis umunlad ang bansang ito, hindi dahil sa high-tech na teknolohiya o magagarang gusali, kundi dahil sa mga taong tahimik na ginagawa ang pinakamahusay sa kanilang posisyon. Sila ang tunay na gulugod ng bansang ito. Matapos titigan ni Monsieur Leblanc ang direksyon kung saan naglaho ang babae, sinabi niya, sana tinanong ko man lang ang kaniyang pangalan. Sumagot ang security guard ng may ngiti. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ganyan po kaming lahat dito. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa aking isip. Ganyan po kaming lahat dito. Nangangahulugan iyon na hindi ito isang unique na kabutihan ng isang tao, kundi ang normal na pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa bansang ito. Naalala ko ang mga Pilipinong nakilala ko ngayong araw. Ang controller na nag-guide ng 7 eroplano. Ang Bayanihan Brigade na nagpatakbo sa runway sa loob ng 2 minutong agwat. Ang mga workers na gumawa ng human chain sa lamig. At ang babaeng ito na nagbalot ng kaniyang sariling vest sa bagahe ng iba. Lahat sila ay ginawa ang kanilang pinakamahusay sa kanilang posisyon. Hindi alintana kung may nakakakita o wala, o kung pinuri man sila o hindi tahimik silang nagtatrabaho. Nang matapos ang lahat ng kaguluhan, naghanda ng pagkain ng airline para sa aming mga tripulante. Dapat sana ay lilipat kami sa isang hotel, ngunit dahil sa bagyo, isinara ang highway patungong city proper. Puno rin ang mga restaurant sa paliparan dahil sa mga pasaherong na stranded. Sa huli, hiniram ng kinatawan ng airline ang isang bahagi ng staff cafeteria at inasikaso kami doon. Sa totoo lang, hindi ako umasa ng sobra sa staff cafeteria. Sa mga paliparan sa Europa, sandwich at kape na ang pinakamahusay at hating gabi na. Akala ko, wala nang maayos na pagkain. Ngunit ang inilagay sa harap namin ay isang steaming hot bowl ng sinigang na baboy, isang maasim, mainit at masarap na sabaw. May mga hiwa ng baboy at gulay. Sa tabi nito, may puting kanin at iba't ibang sausawan. Ito raw ay isang Filipino home-cooked meal. Ang babaeng naghahatid ng pagkain ay naglagay ng maraming sabaw at nagsalita. Mahirap po ang dinanas ninyo sa lamig. Kain po kayo ng mainit. Free refill po ang kanin, kaya kumain po kayo ng marami. Kinuha ko ang kutsara at sumipsip ng sabaw. Sa akin na Pranses, ang sabaw na maasim ay hindi pamilyar. Sa lutuing Pranses,
Ang kulay kayumangging sabaw ay onion soup, ngunit ito ay ganap na iba. Sa unang sipsip, hindi ko maiwasang mapabulalas. Ang mainit na sabaw ay dumaloy sa lalamunan ko at bumaba sa tiyan ko. Sa sandaling iyon, ang tensyon at ginaw na bumalot sa akin sa loob ng 10 oras ay dahan-dahang natunaw. Ang lahat ng pagod mula sa pag-alis sa Paris, pag-uwi, paglapag sa gitna ng bagyo, at pagtambay sa shambles na claim area, lahat ay natunaw sa isang bowl ng mainit na sabaw. Kumuha ako ng isang hiwa ng baboy. Malambot ito na parang matutunaw sa bibig ko. Hindi lang ito pagkain, ito ay kaginhawaan. Ang malalim na lasa ng ingredients na pinakuluan ng matagal, ang init na hindi nakakapasakit, ngunit umaabot sa kaibuturan ng aking katawan. Ito ang puso ng mga Pilipino na nagsasabi sa isang dayuhan na hindi nila naiintindihan ang wika. Ayos lang, ligtas na kayo, kumain kayo at magpalakas. Sa Pranses, tinatawag namin itong comfort food. Ngunit ang sinigang na ito ay higit pa doon. Doon ko naunawaan kung bakit naghahanap ng mainit na sabaw ang mga Pilipino kapag pagod sila. Ang kanilang malasakit ay inilagay sa isang bowl na ito. Ang kasamahan ko sa tabi, na labis na nahirapan sa pagpapatahan sa mga umiiyak na bata, ay umiiyak habang kumakain ng sabaw at kanin. Hinawakan ko ang kaniyang kamay. Nagtitigan lang kami, walang salita. Ang takot at tensyon ay natunaw sa harap ng mainit na sabaw na ito. Nakaligtas kami. Talagang nakaligtas kami. Ang ginhawa ay dumating ng huli. Sa labas ng bintana, umuulan pa rin. Ang 7 eroplano ay nakatayo pa rin sa ramp, balot ng ulan. Ngunit sa loob ng maliit na cafeteria na ito ang pinakaligtas at pinakamainit na kanlungan sa mundo. Matapos kumain, lumapit ang babaeng naghahatid ng pagkain. May hawak siyang maliit na tasa ng tsaa. Pandan tipo. Nakakapagpakalma po ito matapos kumain. Kinuha ko ang tasa at sumipsip. Mabango, mainit, isa na namang new taste. Ngunit ang pagiging bago nito ay hindi nakakainis. Bagkus, naramdaman ko ang pag-init ng aking puso. Ang mga tao sa bansang ito ay may ganitong detalye ng malasakit para sa mga hindi nila kilala. Naisip nila, pati ang inumin, matapos kumain. Kumakain din si Monsieur Leblanc sa parehong cafeteria. Sa simula, maingat siya sa hindi pamilyar na pagkain, ngunit nagbago ang kaniyang ekspresyon nang matikman niya. Natapos niya ang isang bowl ng sinigang at humingi pa ng refill ng kanin. Kinain niya ng malinis, walang natirang patak ng sabaw. Nakita ko siyang yumuko ng may buong puso sa babaeng naghahatid ng pagkain. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika, ang kaniyang pasasalamat ay naramdaman sa kaniyang ekspresyon. Ngumiti ang babae at binigyan pa siya ng sabaw. Nang tatayo na kami, lumapit ang representative. Dahil sarado ang daan papunta sa hotel, matutulog po kayo sa Capsule Hotel sa loob ng Paliparan ngayong gabi. Humihingi po kami ng paumanhin sa abala. Abala? Napangiti ako. Kakatapos lang namin mamatay sa himpapawid. Binigyan nila kami ng mainit na pagkain at naghanda pa ng matutulugan, iyon ay higit pa sa sapat. Wala kaming nararamdaman kundi pasasalamat. Tumango ang mga kasamahan ko at nagpasalamat sa representative. Nang gabing iyon, natulog kami nang puno ang tiyan ng init ng Pilipinas. Umuulan pa rin sa labas ng bintana, ngunit hindi na ako giniginaw. Ang init na kumalat sa akin mula sa tiyan ay yumakap sa akin buong gabi. Isang gabi, sa isang hindi pamilyar na bansa, ngunit nakakagulat na mapayapa, parang umuwi ako sa sarili kong bahay. Kinaumagahan, tila isang kasinungalingan ang bagyo. Paglabas ko ng Capsule Hotel at tumingin sa labas ng bintana, maliwanag ang langit. Sa ilalim ng asul na langit, ang puting ulan ay nakasalansan ng maayos, kumikinang sa sinag ng araw. Parang nasa ibang mundo ako. Ang bangungot ng flight kagabi ay parang hindi nangyari. Nakipagkita ako sa mga kasamahan ko sa lobby ng hotel at nagtungo sa terminal ng Paliparan. Ngunit nang tumapak ako sa terminal, nagulat ako muli. Sa kabila ng matinding bagyo kagabi, ang loob ng Paliparan ay perfectly organized. Ang sahig ay spotless at ang mga staff sa information counter ay nakatayo ng maayos. Ang departure board ay nagpapakita na bumalik na sa normal ang flight schedule. Parang panaginip lang ang kaguluhan kagabi. Lalo akong nagulat nang lumabas ako.
Ang mga daan papunta sa paliparan ay malinis na ng tubig at putik. Narinig ko kagabi na isinara ang highway, ngunit tapos na ang trabaho sa magdamag. Ang mga bus at taxi ay tumatakbo ng normal at ang mga tao ay naglalakad na parang walang nangyari. Pagtingin ko sa runway, ang 7 eroplano na dumating kagabi ay naayos na at isa-isa silang naghahanda para lumipad. Lufthansa, Cathay Pacific, United. Ang mga eroplanong iyon na kasama naming dumaan sa puting impyerno ay handa na ulit lumipad sa himpapawid. Ang mga mechanics ay inalis ang ulan, sinuri ang makina at nilagyan ng gasolina sa maikling oras na ito. Natunaw nila ang ice na naipon, sinuri ang landing gear at sinubukan ang lahat ng sistema. Ang lahat ng trabaho ay natapos sa maikling gabing ito. Doon ko napagtanto ng malinaw. Hindi ito himala, ito ay isang sistema. At ang nagpapatakbo ng sistema na iyon ay hindi ang high-tech na computer o artificial intelligence, kundi ang mga taong nakipaglaban sa ulan sa magdamag ang ATC na perpektong nag-guide sa pito, ang mga workers na gumawa ng human chain sa lamig, at ang babaeng tagalinis na nagbalot ng kaniyang sariling vest sa bagahe ng pasahero. Sa aming pagbalik sa Paris, binuksan ko ang aking flight logbook. Ito ay isang opisyal na document para itala ang mga espesyal na pangyayari sa flight, ngunit hindi ko maiwasang magdagdag ng sarili kong personal note. Kinuha ko ang panulat at nag-isip ng matagal. Paano ko ilalarawan ang karanasan kagabi? Sa huli, isinulat ko. Ang tunay na developed nation ay ipinapakita ang kaniyang mukha hindi sa maaliwalas na araw kundi sa gabi ng matinding bagyo. Ang Pilipinas ay isang bansa na hindi tumatakas sa krisis kundi alam kung paano i-manage ang krisis. Tong, ikam, azaw, vida, azaw nas. Inilapag ko ang panulat at tumingin sa labas ng bintana. Sa ilalim ng ulap, ang Pilipinas ay unti-unting lumiliit. Sa lupain na iyon, hindi mabilang na tao ang kumilos kagabi para iligtas kami. Karamihan sa kanila ay hindi alam ang aming mga pangalan o mukha. Hindi nila alam kung sino kami o saan kami nanggaling. Ngunit ginawa nila ang pinakamahusay dahil iyon ang kanilang trabaho. Dahil iyon ang normal na gawin. Habang naglalakad ako sa aisle, nagkatitigan kami ni Monsieur Leblanc. Ngumiti siya at yumuko ng bahagya isang pagbati sa mata. Ang kaniyang ekspresyon ay ganap na iba kaysa kahapon. Hindi siya ang parehong tao na sumisigaw na hindi umaangat ang mga paliparan sa Asya. May hawak siyang duty-free bag. Nang sumilip ako, nakita ko ang isang set ng tsaa, kape at pastillas de leche, isang tradisyonal na matamis ng Pilipinas. Malamang, binili niya ito habang inaalala ang babaeng tagalinis. Ang puso na iyon na naghubad ng kaniyang jacket para balutin ang bagahe. Pag-uwi niya sa Paris, tiyak na ikukuwento niya ito sa kaniyang pamilya. Bumili rin ako sa duty-free isang keychain na hugis Philippine Sun at coffee beans. Ipamamahagi ko ito sa aking mga kasamahan pagbalik ko sa Paris. At ikukuwento ko ang kuwento. Ang kuwento ng paliparan ng lawag na nagligtas ng 7 eroplano sa gitna ng bagyo. Ang kuwento ng maitim na runway sa puting impyerno. At ang kuwento ng mga Pilipinong tahimik na ginagawa ang pinakamahusay sa kanilang posisyon. Ngayon, maaari kong sabihin sa aking mga kasamahan ng may kumpiyansa, kung may pinakamasamang krisis sa paglipad, buksan ang mapa at hanapin ang Pilipinas. Mayroon silang maitim na runway na laging bukas. Mayroon silang malawak na puso na kayang yakapin ang 7 eroplano ng sabay-sabay. Mayroon silang sinigang na nagbibigay ng comfort mula sa puso. At higit sa lahat, mayroon silang mga taong hindi kailanman susuko sa harap ng krisis. Unquote. Ito ang tunay na kulay ng Pilipinas na natuklasan ko sa gitna ng ulan noong gabing iyon, ang maitim na runway na kumikinang sa gitna ng puting impyerno. Ito ay isang himala na nilikha ng pawis at malasakit ng mga Pilipino. Ito ay hindi himala. Ito ay normal na pang-araw-araw na buhay para sa kanila. Ang pangalan ko ay Sophie, flight attendant ng Air France sa loob ng 18 taon at mula noong gabing iyon, tiningnan ko na ang bansang Pilipinas sa ibang paraan. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na pumunta ulit, gusto kong bumisita bilang isang turista para tikman ulit ang mainit na sinigang na iyon.